mo, Insan? Excited na ako sa plano mo. Manood ka, Patring. Dahil unti-unti kong gigisahin si Isabel at si Catherine. Dapat si Catherine ang huling makakaalam ng mga plano natin kay Isabel. Plano nyo? Anak, kay Isabel, iniisip ko kasi na surpresahin kayong dalawa. Kaso, nabuko muna yung surpresa ko sa inyo eh. Hindi na siya surprise. Mami, nag-aaway po ba kayo? Siyempre hindi. Bago ka pa maging tao, close talaga kami ni Isabel. Tapos alam mo yung daddy mo, sobrang laki ng tiwala kay Isabel. Hindi ka ba natutuwa doon, anak? Nakasama na natin ngayon ang dati mong kidnapper na mabait na ngayon. Pero alam mo, mas may duda ako kung bakit pumayag si Scarlett na makipagbati kay Isabel. Kasi pakiramdam ko may pinaplano yung dating show tama. Sangayon naman ako sa'yo, Ben. Pareho naman tayo na gustong maging safe si Isabel laban kay Scarlett. Once an impacta, always an impact. Bakit pinagtitiis mo pang makipag-ayos kay Scarlett? Hanggat kaya ko pang makipagplastikan kay Scarlett, gagawin ko para kay Catherine. Pero sa oras na gumawa siya ng masama sa akin, hindi ko siya aatrasan. Patawarin niyo po ako sa mga pagdududa ko kay Scarlett. Hindi po dapat ako nagpadala sa pag-uudyok ni Isabel. May niiwan po palang mga prayers si Lola dito. Tapos pinangangalanda ka ni Isabel na may gustong ibunyag sa kanya si Mama bago ito mawala? Ako na lang po ang papaliwanag kay Nanay. Pero paano kung kunin ka niya ulit sa akin? Hindi po mangyayari yun, Mami. Aasahan ko yan, ah. O ano? May effect ba yung sulat ng lola niya? Shh! Huwag kang maingay. Ito naman, excited lang yung tao eh. Ano na nangyari? Ayun, edi para siyang natuklaw ng ahas. Nawang-awa sa akin si Catherine. Ang swerte natin at naisip natin agad yung planong yan. Pasalamat ka rin sa akin dahil gayang-gaya ko yung sulat kamay ng biyanan mo. Pero dapat, walang ibang dapat makaalam nun. Nakalusot tayo ngayon kasi bata yung inuuto natin. Kahit na, at least, na-absuelto ka sa dalawang bagay. Una, nasiraan mo si Isabel kay Catherine. Pangalawa, hindi na maniniwala si Catherine kay Isabel kapag iginiit pa niya ang issue ni Ma'am Matilda sa'yo. Pero alam mo, tama ka. Ngayon sigurado na ako na nakuha ko na ang loob ni Catherine. Catherine, pasok. Magpapaalam lang po sana ako, Mami. Saan ka pupunta? Gusto ko lang po sana makapagkita ko kay Nanay. Gusto ko rin po kasi explain po sa kanya yung nakalagay po dito sa prayers ni Lola. Anak, kailangan mo bang gawin yan? Kasi para sa akin, okay na. Napatawad ko na si Isabel. Kahit na po, Mami, mas okay pa rin po yung maliwanagan po siya. Para mas okay po yung friendship niyo. Tsaka, di ba, unfair naman po sa inyo kung hindi po malinis yung pangalan niyo sa kanya. O sige, anak, ikaw ang bahala. Pero, okay lang ba na huwag mo na sanang dalhin yung sulat ng lola mo? Kung pwede, sa akin na lang yan. Para meron naman akong katibayan kapag inaway ulit ako ni Isabel. Thank you. Thank you, Mami. Ingat ka. Alam mo, hindi ko itatanggi na pinag-usapan namin si Scarlett ng lola mo. Pero hindi ko naman alam na darating sa point na ipapatiyan ni kanya kayo ng mami mo. Nanay, don't get me wrong. Ako yan po, nagduda po kay mami eh.
Pero yun po pala, nagsiselos lang po pala siya sa atin. Dala mo ba yung prayer ng lola mo? Ay, hindi po eh. But believe me, nandun po lahat ng questions niyo about mommy. Kaya sana, huwag niyo na po siyang pagbintangan. Ayos na rin yan. At least magkakaroon ng matibay na dahilan kung bakit kailangan bumalik ang tiwala ko sa mommy mo. Oo naman, nanay. Hindi po yung gusto ko eh. Nakita ko po kasi parang nagkakailangan pa po kayo. Kaya sana maging okay na po talaga kayo. Oo naman, anak. Basta para sa'yo. Thanks, nanay. Ano ba yan? Ang sweet-sweet ng dalawang yun, mga leche. Baka napaikot ni Isabel yung bagets mo. Mukhang hindi effective yung gimmick natin, Scarlett, ah. Parang nag-backfire yata sa'yo. Keber, basta pag nagawa ko na yung plano ko, tingnan lang natin hindi tumindig ang mga balahibo ng mga yun sa gagawin ko. So, paano? Level up na tayo? Bukas na bukas may pasabog ako kay Isabel. At sisiguraduhin ko na kamumuhian siya ni Catherine. Eh, yan kayang tumatawag sa'yo. Magagawan mo ng paraan na isumpa si Isabel at ikaw ang balikan? Pwede ba? Kaya sa telepono ko yung pakialaman mo. Tawagan mo na lang si Catherine. Ang sabihin mo sa kanya, alalang-alala na sa kanya ang nagmamahal niyang mommy. Sabihin mo umuwi na siya para matigil na rin yung pagbabanding nilang dalawa. Sige na nga. Si Tita Pati lang po yun. Baka check niya lang po kung anong oras po ako uuwi. Tsaka, confirm po ba kayo bukas para mag-lunch po sa bahay namin? Oo naman. Makakatanggi pa ba ako na makasama ka? Ako din po, nanay. Sana nga po eh, araw-araw na lang po tayo magkasama. Pwede naman din talaga yun eh. Kasi yun naman talaga yung gusto ko. At saka, kahit surrogate mother lang ako, ikaw pa rin ang anak ko at ako pa rin ang nanay mo. Yun yung nakatanim sa puso ko. Swerte ko nga po, no? Tingnan niyo po, dalawang nanay nagmamahal sa akin. Sana nga po eh, maging okay na po kayo para maayos na po yung lahat. Hello, Jonas. Napatawag ka? Nung mamatay si Tita Matilda, I realized na marami akong kailangang itama sa sarili ko, Scarlett. Like what? Na huwag akong umasa sa isang tao na hindi naman ako kayang mahalin. Si Isabel yon. Dapat hindi ako nagduda sa'yo noon eh. Mabuti naman na tauhan ka na. Scarlett, pwede ba tayo magsimula ulit? No, Jonas. Ayoko maging rebound girl mo. Scarlett, hindi ganun yun. Yun na yung nangyari sa atin dati. And look what happened. This time, seryoso na ako sa'yo. Then prove it. I will. Ay, parang ang pula-pula naman ang pisngi mo ngayon. Hulaan ko. May humalik dyan kagabi, no? Wala, no? Hoy, tigilan mo ko. Kilala kita, bata pa lang tayo. Pag ganyan, may pilantik ang bewang mo. Ay, alam ko na yan. Inlababo ka, no? Ano ka ba? Nanliligaw pa lang sa akin si Jonas na in love agad ako. Pumayag ka naman kasi gusto mo talaga siya.
Patring, pwede ba? Huwag mo nga unahan yung nararamdaman ko. Mami, Anak? Anong oras ba darating si Isabel mamaya? papunta na daw po siya. Talaga? O sige, pupunta lang ako sa kitchen para i-check ko yung mga pagkain pinahanda ko, ha? Ay, ako na po. Ay, hindi na ako na. Ako na, ha? Ako na po. Totoo? Ako na po. Sure. Sige, Sige bahala. po. Uy, excited si Catherine. Mawawala din yung excitement yan mamaya. Babagsak din ang taas ng tingin niya kay Isabel. Catherine, kumain ka pa ng gulay, di ba? Paborito mo yan? Opo, kaya po kasi nito ko sa akin kumain yun eh. Totoo yan, Isabel. Malaki talaga ang impluwensya mo kay Catherine. Pati pag-uugali, pagkain. Sa'yo niya natutunan lahat yon. Kaya hindi ako magtataka kung bakit malaki ang tiwala sa'yo ni Catherine. Ako, Scarlett, nakakatuwa naman. Nakakataba naman ang puso yung sinabi mo. Totoo yan. Kaya nga, alam mo, kagabi, pinagdadasal ko talaga na sana hindi magbabago ang tiwala sa'yo ni Catherine. Pining, ano ba? Sorry, ma'am. Huwag ka sa akin humingi ng sorry. Kay Isabel ka humingi. Ayoko po. Ano bang kagagahan to? Scarlett, tama na. Hindi ka naman kasalanan. Hindi okay sa akin to. Siya na nga itong may kasalanan. Ayaw pang humingi ng sorry. Siya ang dapat humingi sa atin ng sorry lahat. Bakit? Anong kasalanan ko? Dahil kriminal ka. Nag-first move na ako. Makikipagbalikan ako kay Scarlett para malaman ko yung sikreto niya. For the first time, pinahanga mo ako, Jonas. Good job. Nakatulong sa akin yung advice mo. At least ako may ginagawa para malaman ko yung totoo. Para naman yata pinaparinggan mo ako niya. Dalawa tayong tumutulong kay Isabel. Kaya palalagpasin ko yung hirit mo. Ang bait mo pala. Mas mabait ako kapag may hawak akong baril sa kamay ko. Warning lang to, Jonas. Sa ginagawa mong to, huwag mong asahan na magbubunga ito na mapunta sa'yo si Isabel. Dahil akin lang si Isabel. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sigurado ka ba na ako ang inaakusahan mo? Sigurado ako. Nandun ako nung nag-usap kayo ni Ma'am Matilda. Takot na takot siya pagkatapos nun. Dahil pinagbantaan mo daw siya. Kaya, alam ko na ikaw ang pumatay kay Ma'am Matilda. Hindi! Ikaw ang kriminal! Hindi! Sinungaling ka! Mamamatay tao ka! Pining, baka nagkakamali ka. Hindi ganun yung nanay ko. Totoo ang sinasabi ko, Catherine. Pinatay niya ang lola mo. Don't worry, Benedict. Gusto ko lang talagang malaman yung tinatago ni Scarlett. Hindi ko agawin si Isabel. Naninigurado lang ako. Para na rin sa kaligtasan mo. Dahil seryoso ako, papatayin ko sino man mga agaw kay Isabel. Alam ko naman yun. Meron lang sana ako isang request sa'yo. Sana hindi na makarating kay Isabel. Pinapag-usapan natin. Para hindi na rin magduda to si Scarlett. Request granted. Hindi totoo yan! Hindi ko pinatay si Ma'am Matilda. At
kailan hindi ko pinagtangkaan ang buhay niya? Sinabi sa akin ni Ma'am Matilda na pinagbantaan mo ang buhay niya. Sinungaling ka? Bakit ko naman gagawin yun? Dahil sa kagustuhan mong mabawi si Catherine. Sinungaling ka? Nag-iimbento ka ng kwento! Ate Pining, what are you saying? Bakit bigla-bigla ka na lang po nagbibintang? Mommy, do something! Dahil ikaw lang ang may motibo para patayin si Ma'am Matilda. Wala kang matibay na ebidensya! Pwede ba, Pining, tumigil ka na? Wala kang respeto sa akin pati sa bisita ko! Labas mo na nga yung baliw na yan. Pakainin nyo yan. Baka naman nalilipasan lang ng gutom. Ilabas nyo na! Maniwala kayo sa akin. Lumabas ka na! Mamamatay tao yan! Masakit ka na kita! Labas! Ano problema nun? Isabel, sorry. Ako na humihingi ng dispensa. Hayaan mo, kakausapin ko si Pining. Magsasabihan ko siya. Okay ka lang, Nanay? Okay lang ako. No need to worry. Oh. Si Ate Pining po yung pinaka-close na maid kay Lola. And she's a good person. Kaya nga po confused po ako kung bakit ka po na pinagbibintangan. Anak, parang katotohanan yung mga sinasabi niya. So, nagsisinungaling lang po siya? Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung ebidensya niya. Pero siguro meron siyang narinig galing kay Ma'am Matilda noon nung nag-uusap pa kami na hindi niya naintindihan mabuti. Anak, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong ginawang masama. Hindi ko pinatay o pinagtangkaan ang buhay ng lola mo. Alam ko naman po yun, Nanay. Hindi rin naman po ako naniniwala na kayo po yung pumatay kay Lola. Salamat. Salamat, Catherine. Halika nga dito. Napakawalang hiya mo talaga. Bastos ka talaga eh, no? Ha? Hoy, Taray! Ikaw, wag na wag mong gagayahin tong utak-ipis na yan, ha? Kung hindi ako di magdadalawang isip na palayasin ka dito. Naintindihan mo? Malis ka. Malis ka dito. Labas! Pining. Mahusay ka. Hindi ko alam. Frustrated actress ka pala. Aba, may level up yung acting mo kanina. Dahil dyan, ito yung napag-usapan natin. At magkakaroon ka pa ng bonus kapag pinanindigan mo ang statement mo laban kay Isabel kapag humarap ka na sa mga pulis at sa korte. Si Patty nang bahalang tumawag sa'yo, ha? Pero ma'am, ayoko na po magsinungaling. Nakukonsensya na po ako eh. Gaga ka? Huwag ka mag-inarte dyan. Damay ka na dito. Sa'yo nang galing na kailangan mo ng pera, di ba? Para sa pampagamot ng nanay mo. Ano? Huwag mo sabihing tumatanggal ka sa grasya. Pero ma'am, paano po kung malaman nilang hindi totoo yung mga sinasabi ko? Paano nila mapapatunayan yun? Ano, huhukayin nila yung bangkay ni Mama?
para lang i-deny yung mga sinasabi mo laban kay Isabel? Huwag ka na maarte dyan. Damay ka na dito. Di ka na pwedeng umatras. Magbabakasyon ka muna sa inyo. Tapos tatawagan ka na lang ni Patty para sa mga susunod nating hakbang. At huwag na huwag kang tatakas dahil meron kang kalalagyan. Damay ka na pati pamilya mo. Naiintindihan mo? Yes, ma'am. Pasok mo sa kokote mo. Scarlett, gusto ko sana munang makausap yung yaya bago ako umalis. Hindi na kailangan. Nasabon ko na yon. Napagsabihan ko na yung bintangerang yon. It's just sad na pinagbibintangan niya ako. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung ebidensya niya. Alam mo, wala yun. Duda lang niya. Feeling close kasi kay Mama yun nung nabubuhay pa siya. Kaya siguro affected sa pagkamatay ni Mama. Pero hayaan mo, wala namang maniniwala sa kanya. Thanks, Mommy, for defending Nanay. Salamat din, Scarlett. Wala yun, Isabel. Anything para sa unikaihan natin. Sobrang saya ko po talagang nakikita yung dalawa kong ina na magkasundo na. Nakaka-good vibe po talaga. Oo naman, anak, para sa'yo. Isabel, wag kang mag-alala na sa susunod na pumunta ka dito, wala nang scene stealer. Promise. Sige. Sige, anak. See you next time. Ay, Nanay. Ingat po. You know what? I smell something fishy. Hindi ko alam baka mali ako Pero parang paka na to ni Scarlett para yung pagbintangan ka ng maid niya. Naisip ko lang yan Bakit niya naman nasabi yun? Hindi kasi, tignan mo. Ang lakas naman ng loob niya na ipahiya at pagbintangan ng bisita ng amo niya. At hindi simple ang pagbibintang sa'yo, Pagpatay lang naman ng tao, saan ka pa? At kung totoong pinagbantaan mo si Matilda, hindi siya nagreklamo noon. May mga lawyers naman siya. Hindi naman siya siguro yung tipong tao na madaling matakot sa mga salita lang. Hindi mo naman siya tinutukan ng baril o ng balisong para takutin, di ba? Bakit niya naman gagawin yun? Baka para siraan ka sa anak mo. Baka kasi deep inside, nagsiselos na si Scarlett sa renewed closest niya ni Catherine. I don't know. I'm just saying. Well, ang point ko lang naman, basta don't trust Scarlett too much. I believe I'm smart enough not to fall into Scarlett's trap. Pero alam mo kanina, bait naman siya. Pinagtanggol niya pa nga ako dun sa maid Hindi kaya bumabait na kasi siya. Ano to? Change has come? For Scarlett? I doubt it. Basta maging vigilant ka na lang. Iba pa rin lagi ang handa. Mami, nakita niyo po ba sa Ate Pining? Kanina ko pa po siya hinahanap Pinagbakasyon ko lang siya. Para naman mahimasmasan. Buti naman po, bakasyon lang. Sayang naman po, mabait pa naman. Kung mabait siya, bakit niya pinagbibintangan si Isabel? Baka po, na-stress lang po siya over Lala's death. Kapag sobrang stress daw ng isang tao, dun daw lumalabas lahat ng saloobin niya. So you're saying na possible po yung sinasabi ni Ate Pining? Na si Mami po talaga yung pwedeng nagpapatay kay Lola? Ang gusto mong madamay pati pamilya mo dito? Attorney, handa na po akong magsalita. Anong sadya mo rito? Magsasampa po ako ng kaso laban kay Isabel Salvacion. Anong kaso?
pinatay po ni Isabel si Matilda Mercado. Pakiramdam ko, malapit ko nang makuha ang lahat-lahat ng pera ng matanda. Para sa biglaang pagkamatay ng matanda at sa mamamatay tao ng si Isabel na malapit na makulong habang buhay. Aywa. Sino pong malapit lang makulong?